Magandang umaga mga ka-backyard. Ayan, nakita nyo, naipaayos na natin itong masukal dati. Meron nga nag-comment na baka daw ahas nang inaalagaan ko rito. Pero ngayon, ayan, kung makikita nyo, presko na. Tapos, naglagay na tayo ng mga tab. Pero ang project ko dito, magkabilaan yan. Kinulang lang sa budget, kaya eto muna. Tapos hanggang doon yan, paikot. Puro ganito yung mga nakalagay. Pero, hindi ito yung pag-uusapan natin ngayon dahil ipapasilip ko sa inyo yung mga bagong salta natin ng mga breeder na mga gapi dito sa ating farm. Okay, mga ka-backyard, dito ulit tayo sa ating mga breeding section. Ayan, kita nyo yung mga tab natin, yung mga mahiwagang planggana. Ayan, nagdagdag tayo ng marami pang strains. Siguro mga nadagdag ko mga 12 strains kung hindi ako nagkakamali, pero isa-isahin natin. So ito, dati meron na akong full gold pero nakakuha ako, ito yung full gold na galwing. Yung ribbon na galwing. Ayan. So, ito yung male. Kita nyo, meron siyang ribbon. Ayan, may ribbon yan, tapos galwing na yan. Tapos, ito yung female. Ayan. So, ribbon din siya. Ribbon na galwing. So, yan yung isa sa nadagdag. Then, dito, may init-init pa. Ayan. Hindi pa nalalagay sa batcha. Ito naman yung medusa. Ayan, nasa plastic pa nga, oh. Ayan, mga medusa. Ayan. So, ito yung additional na mga strain. Ayan. Medusa siya. Hindi ko lang alam kung half moon to, pero parang pagkakaalam ko sa mga medusa, half moon. Kasi mga juby size pa eh. Ayan, mga juby size pa sila. Okay? So, maya-maya ilalagay ko na yan dyan sa kanilang mga breeding tank. Tapos dito, eto, nakalimutan ko yung strain. Pero itatanong ko doon sa binilihan ko kung ano siyang strain. Eto, kasamaang palad, namatay yung isang female. Kasi trio yung mga binili ko. Ayan, ito yung male. Ayan, kung alam yung strain nito, paki-comment na lang sa baba. Ayan, ito yung male ko, tapos ito yung female. Ayan. Pagkakalam ko, glass belly to eh. Hindi ko lang sure kung glass belly talaga siya. So, i-confirm ko pa dun sa nabilihan kong breeder. Ayan. Tapos, binali ko yung ating mga metallic black. Ayan, oh. Ito, yung mga, dati marami ako nito, yung mga metallic black. Ayan, oh. Ayan. Hindi. Nagkamali ako. Metallic blue pala ito. Yung nabili ko pala, mga metallic blue. Ayan, so dalawang female. Ayan, trio. Laging trio na lang pag bumibili ako. Dati, bultuhan. Pag bumibili ako ng mga breeder, 20 female, 10 male. Dahil malalaki nga yung aking mga breeding tank. Ngayon, mga batcha-batcha na lang. Kaya, per trio na lang yung binibili ko. Ayan. Yung next natin, ito. Ito yung Blue Dragon. Hindi. Mali na naman ako. Ayan. Green Dragon, ayan. Ito, Green Dragon yan. Ayan. So, iba pa yung Blue Dragon. Meron na akong Blue Dragon eh. Yun yung pinaka-old line ko na, yung mga Blue Dragon. Ayan. So, ito yung mga female. Ayan. Ayan. So, mga juby size yung mga nabibili ko. Kung mapapansin nyo, kada breeding tab ko, meron ako mga hipon. Ayan, oh. Ayan. Ilalagyan ko talaga ng mga shrimp. Ayan, meron ako dito dark blue. Ayan, dark blue shrimp yan. Kasi maganda rin yan, nakakatulong yan para pagka, kung sakali commercial feeds yung pinapakain nyo, pag hindi nila nauubos, sila yung umuubos ng mga pagkain. Mga scatter kasi yan eh, yung mga shrimp na yan. Okay? So, dito naman sa isa, doon sa kabila, ito, ano na nga ba ito? Ito yung red lace. Ayan. Red lace. Ayan. Ayan, oh. Okay. So, mga red lace. Tapos dito naman, asa na nga ba siya? Ito. Ito yung red dragon. Ayan. Red dragon na half moon. Ayan. Juby size pa eh. Usually, yung mga binibili ko kasi, laging juby size. Mas maganda kasi kung ikaw yung magpapalaki para ma-ensure mo na yung mga ilalabas nila, magaganda yung quality. Ayan. Ayan, mga juby size yan. Ito yung mga red dragon. Then meron din tayo dito, koi variety naman ito.
Ito yung tuxedo koi na balloon. Ayan, yung short body. Short body na tuxedo koi. Ayan, tas ito yung female. Ayan, kita nyo. Maliliit lang yung katawan nila. So, ayan. Isang tryo din yan. Ayan. Ito yung isa pa. Ayan. So, mga short body yan ng mga tuxedo koi. So, isang tryo din yan. Tapos, syempre, ito yung hinahanap ko talaga. Asa na ba siya? Ayun. Ito yung matagal kong hinahanap. Gusto kong ibalik itong strain na to. Ayan, nalito na ako. Ayan, ito. Ito, naganap ako half moon. Kasi dati hindi pa half moon yung meron ako. Ito yung Dumbo Ear Mosaic. Ayan. Yung walang kamatayan Dumbo Ear Mosaic. Pero this time, half moon na yung kinuha kong breeder. Ayan. Dumbo Ear Mosaic na half moon. Ayan. Hindi na kasi uso yung mga dating strain na hindi pa siya half moon. Pero bilog din yung mga buntot. Pero ito ngayon, half moon na yan. Ayan, quality. Ayan, quality yan. Tapos, dalawang female din. So, bali isang tryo. Isang tryo yung nabili ko. At hindi lang yan. Meron ako special na ipapasilip sa inyo. Mainit-init pa. So, puntahan natin. Mga backyard, ayan, mainit-init pa. Ito muna, dito muna tayo sa baba. So, dito ko sila lalagay since albino sila. Albino full red. Ayan, oh, ang ganda, oh. Kita nyo? Pulang-pula. Ayan, namumula sa pula. Ayan, oh. Pulang-pula yung pagka-red niya. Quality talaga yung nakuhanan ko nito. Ito pa yung isa. Ayan, ito yung pinaka-trending ngayon. Acre. Ayan, kung mapapasin nyo, itong acre na to, hindi pa pula yung tenga. Yung pectoral fins niya. Kasi, jubi size pa. Nakita ko sa kanya yung adult niya, talagang pulang-pula. Ganun pala yung acre. Pagka 4 months nila, doon palang nawalabas yung kulay ng kanilang mga wings. Kung tawagin, ayan. Kaya napakamahal nung acre talaga kasi hinubog talaga yan ng panahon. Biruin mo, 4 months mo siyang palalakihin para lang lumabas yung pagka-acre niya. So, ayan. So, ito yung breeding project ko rito. Ayan. Sa indoor, yan. Indoor setup naman yan. Pero hindi ko yan dyan isa-setup. Dito ko yan isa-setup. Yan. Nakita nyo yan, yung maliit na aquarium niya. Magdadagdag ako yan. Or dito sa table na to, dyan ko ilalagay yung itong dalawang string na yan. Pero for the meantime, dyan muna sila. Yan. Habang aayusin ko ito. Tapos ipapalabas natin sa ating mga susunod pang update yung dito sa pag-setup dito sa ating opisina. Ayan, opisina yan eh. Ayan. So dito, isa-setup ko dito yung ating acre tsaka albino full red.